Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na Happy New Year sa lahat! Tumalon ka ba? Ito kabibig. Kahit anong talon pa ang gagawin ni BBM, lagapak talaga ang kanyang task ratings, ang kanyang performance ratings sa taong ito. Sabi pa ni Claire Castro, bumaba ang ratings ni BBM kasi sa sobrang paglalaban niya sa korupsyon. Uy, talaga? Anong klaseng logic niyang Claire Castro? Lumalaban sa korupsyon, bumaba ang trust rating? Hindi ba dapat pag lumalaban sa korupsyon, tumataas ang trust ratings at performance rating ni BBM kasi ang tao ay suportahan siya? Pero bakit lagapak as in sobrang sakit ng dibdib ni BBM na kung saan wala talaga kabibig. Wasak na wasak ang New Year ni BBM. Pasimula pa lang sa New Year ni BBM. Sumakit na ang ulo. Ay, hindi ba kabibig? At ito kabibig, hula lang ito ha. Prediction lang ito. Kasi nakikita ng mga tao, bagsak na bagsak ang trust ratings ni BBM, ang performance rating ni BBM habang Kabibi Sara ay pataas ng pataas, paharurot ng paharurot. May mga prediction kabibing na posibleng hindi makaabot ng 3 years, last 3 years term si BBM. Hala ka! Ano ba naman yan? Ang sakit naman kung hindi makaabot sa kanyang last 3 years sa termino ni BBM. Parang ano lang ba? Parang history repeat itself? Ganon ba? Yung pinatalsik. Uy, wag naman pong ganyan. Ang sakit naman yan. Pero sabi ng iba, okay lang yan kabibig kasi marami na silang nanakaw. Hala, grabe naman. Uy, so ito kabibig ha, ito yung sinasabi nating year-end trust ratings and performance rating. Hindi na yung kabibig. Oh, ang layo. Grabe. Pulse Asia survey kabibig ha. From December 12 to 15. NCR, kay VP Sara, hindi yung kabibig 44%. Kay BBM, 32%. Take yun na, presidente to ha. Luzon, medyo hindi maganda ang rating ni VP Sara, 35%. BBM, 51%. Sa Visayas at Mindanao, grabe. Visayas, 68%. Mindanao, 95%. Kay VP Sara. Kay BBM, sa Visayas, 25%. Sa Mindanao, 7%. Nako, grabe. As in, parang ano na ba? Yung 7% ni BBM, parang ano, paawa-awa na lang yun. Yung natitirang kakamping yata ito, mga loyalista. Grabe, uy. Parang ang sakit-sakit tingnan yung performance rating of top national government officials from December 12 to 15, 2025 galing sa Pulse Asia Survey. Ano, ang sakit naman to kabibig, uy. Parang ano ba, parang sabihin ba na parang walang nagawa si BBM. Sabihin ba, walang nagawa si BBM. May nagawa ba si BBM sa Mindanao? Meron ba? Lahat naman ng mga proyekto ni BBM sa Mindanao, parang sinunod lang niya yung mga Duterte at inangkin pa nga niya yung Bukana Bridge sa Davao. Sa China pa lang yun. Di ba kabibi? Tingnan nyo, mas lalong lumagapak. Sabi ng iba, kasi lumagapak yan si BBM dahil kay Auntie Claire. Bakit? Ang labo-labo mag-explain na Auntie Claire. Parang si BBM din ang labo-labo. Kung bangag si BBM, mas lalong bumagag. Dahil kay Auntie Claire, wag naman ganyan kayo kay Auntie Claire, di ba? Ginagawa naman niya ang kanyang trabaho. Ito pa, Ito pa, ha? Saan pa yung mga video na yun? Meron ako nakita ng video kabibig ba? Ito pala kabibig. Ang nakita kong video, ito, natin ha. Kumusta ang pamahalaan? Ito yung video kung saan, ano ba, mga psychic ba, mga manghuhula na kung saan they can see future at parang hindi matatapos ni BBM ang kanyang 3 years. Let's listen to this one. Ano, susunod na 3 taon, kung hindi siya mamapatalsik.
Devil card pa rin. Ano yung sabihin? Pag sinabi kong devil card, kahit na sabihin natin ligtasan niya ito, may mga elemento pa rin talaga na talagang magpipigil para hindi niya matapos. Actually, may sign siyang hindi matapos ha. Baka hindi niya matapos. Ito yun eh. Pag sinabing tulak ko ako, pero ang ano ko ha, babae eh. Babae. Wow. Babae ang Ang tao ang papalit. mag-aano sa kanya, ang maglalagay. Wallpaper yan. Basta ang tao ang maglalagay. Kusang papahalaga sa susunod na 3 taon. Kung hindi siya mapapatalsik. Ay, grabe ha. Kung hindi mapapatalsik si BBM, ganun pa rin ang Pilipinas. Pero kung mapatalsik ka, bibig, babae ang papalit kay BBM at ang tao ang maglalagay sa babaeng ito. No. Yan na. Yan na. O, again. Devil card pa rin. Ano yung sabihin? Pag sinabi kong devil card, kahit na sabihin natin ligtasan niya ito, may mga elemento pa rin talaga na talagang magpipigil para hindi niya matapos. Actually, may sign siyang hindi matapos ha. Oh, may chance siyang hindi matapos ha. Uy, ang sakit naman yun, di ba? Kaya hindi niya matapos. Ito yun eh. Pag sinabing tulak ko ako, pero ano ko ha, babae eh. Babae. Wow. Ang tao ang mag-aano sa kanya, ang maglalagay. Wallpaper yan. Basta ang tao ang Tao ang maglalagay sa babae na hahalili kay BBM. There's a chance na mapatalsik si BBM. Pero hula lang to ha. Huwag yun namang seryosohin. Baka yung iba sineseryoso na, nagagalit na, hindi totoo yan. Mga ganun. Hula lang to. Kung maniniwala ka, edi maganda. Kung hindi kayo maniniwala, okay lang naman. Wala naman nag-force sa inyo na maniniwala ka. Kung ako si BBM, no, gagawin ko ang lahat na matapos ko ang termino, magbabago ako. Magbabago. Gagawin kong maging babangon muli ang Pilipinas. Paano babangon? Inyurak-yurak ng Pilipinas. Ang dami nga mga corruption dyan. May mga natutsugi nga dahil sa corruption. Paano babaguhin ni BBM? Ang sinasigaw naman BBM yun, unity. Nung unang taon may niwala pa ang tao sa unity. Pero ngayon may naman niwala ba sa unity? Baka kayo. Nag-unity kayo para mangurakot. Nag-unity kayo ng mga maletang pera. Unity talaga kayong lahat dyan. May si Zaldico, may Romualdez, may Zandro Marcos, may F. Eliza Marcos, si Marcos pa. Ito yung mga binulgar ni Zaldico. Unity. Sila pala ang nag-unity na kumangkam ng pera ng taong bayan. Maletang perang kinakamkam, unity talaga sila, kabibi. Tapos pasigaw-sigaw sila ngayon na, babangon muli ang Pilipinas pag magkaisa tayo. Oy, talaga ba? Ito pa si Ate Claire. Si Ate Claire ay grabe. Grabe ang depensa ni Ate Claire sa ratings ni BBM. Iba ang interpretasyon ni Auntie Claire. Ano bang interpretasyon? Ito ang interpretasyon ni Auntie Claire. Basahin natin ha. Yussi Castro, naniniwala na mababa ang ratings ni BBM dahil sa paglaban nito sa korupsyon. Hala? Bakit? Dapat sana ang mga tao ay maging happy kasi lumalaban si BBM sa korupsyon. Bakit mababa? Naniwala si Palace Press Officer Atty. Claire Castro na may kinalaman ang paglaban ni Bongbong Marcos sa korupsyon sa mababang trust rating na nakuha nito. Ano ba ito? Anong classic logic to? Matatanda ang nakakuha lamang ng negative trust rating si Marcos ayon sa nilabas na survey sa SWS. Sabi ni Castro, kung ang dahilan ng pagbaba ng rating ng Pangulo ay dahil sa ginawa niya sa pagpapaimbestiga sa mga sangkot sa maanomalyang flood control projects, hindi iindahin ng Pangulo ang pagbaba ng rating dahil ito ay isang right decision kahit hindi popular decision. Ano daw? Hindi right decision. Ito ay isang right decision kahit hindi popular decision. Dapat talaga ang right decision maging popular decision. Kung ang tao naniniwala na nilalaban ni BBM ang korupsyon, dapat sana tumaas ang kanyang trust rating at performance rating. Dapat sana marami nang nakulungan pero wala pa eh. 'Di ba? Ito ang komento ng ating mga netizen. Correct ka dyan, Auntie Claire, kaya naman may tama ka.
Oplok talaga 'to si Auntie Claire. Nakikipaglaban daw sa korupsyon kaya mababa ang rating. Ang sabihin mo, siya mismo ang kurap. Baliktad na talaga ang utak ni Claring. Ay wow, Yusik, ikaw na talaga nakikilala kong abogado na medyo may kahinaan. Dapat nga tataas pa yan kung totoo nga bang nakipaglaban siya sa korupsyon. Tama ka, bibig, di ba? Where's the logic here? Ewan ko kung nasa logic niya. Si Claire Castro ang nakaintindi sa kwento niya. Anong klaseng logic yan? Napakabobo talaga. Dati ka bang syunga? Di ba? Reverse man ka, Clara. Nabaliktad talaga ang pag-iisip ni ma'am. Delusional. Signatory, mastermind. Ayun kabibig ha. Yun ang ilang komento ng ating mga natatawa sila. Kahit ako nga, natatawa ako sa komento. Di ba? Kung mababa ang kanyang trust rating, it means ang mga tao hindi talaga iniwala sa kung anong klaseng drama meron si BBM sa pagsugpo sa corruption. Kasi ang pangalan niya palaging nakadikit sa mga corruption, sa mga maleta. Natural ang mga tao maniniwala pa tayo. Nilalaban niya ang corruption, tapos ang pangalan niya idinidikit sa corruption. Tapos ang mga sinasabi niya na, hindi magpapasko sila sa loob ng kulungan. Meron bang nagpapasko sa loob ng kulungan? Meron yatang natsugi before Pasko. Di ba, kabibi? Kaya ang gulo-gulo. Naguguluhan ang mga tao sa mga statement ni BBM. Di ba? Kaya nga, BP Sara, tumaas ang trust ratings at performance rating. Di ba? Yan na, kabibig. Oo. Nako po. Paano yan? Paano kaya ang maging reaction nila? For me, talagang grabe. Tingnan nyo to, kabibig, ha? Share ko sa inyo ulit, ha? Pulse Asia survey to, ha? Pulse Asia survey to. Tapos, sabi naman ni BBM, anong firm? Pulse Asia survey. May marami pang dyan, survey. Hindi lang Pulse Asia survey ang nagsasabing bagsak ka. Ito, Pulse Asia survey to. BBM 34, BP Sara 50 plus, 56%. So it means mostly Filipinos may paniniwala kay BP Sara at nakikita ang performance rating ni BP Sara. Lagapak. Ito ha. SWS survey, -3. Hindi lang Pulse Asia, pati SWS. Tingnan nyo, Tingnan nyo. 25, 7%, 31, -3. Diba? From 25% to 31%, tumaas. Ang BBM, 7%, down to -3. Diba? Ang sakit naman yan. Diba? So, ano masasabi mo dyan, Claire? Dahil nilalaban ni BBM ang corruption, kaya nagaganyan ang kanyang trust rating and performance rating. Grabe naman. Saan napulot ni Claire Castro ang kanyang intelligence? Matalino naman si Claire Castro. Kasi marunong siyang marunong siyang maghanap ng logic na wala dito, wala doon. Na ikaw pa ang mag-iisip kung saan niya napulot to. Mga kabibig. So yun lang po mga kabibig ang ating Lebag-Lebag for the Day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Naniwala ba kayo kabibig sa hula-hula na hindi matatapos ni BBM ang kanyang last 3 years sa pagka-presidente at may isang babaeng iuupo ng mga tao na hahalili kay BBM? So do you mean mapapatalsik si BBM sa 2026? Kasi hindi matatapos ang 3 years Agoy-koy, ano ba naman yan? Ang sakit naman yan. Kung magkatotoo. Diba? Lang po kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.